Si Sang Yu ay isang malungkot at mahirap na manunulat ng script na walang trabaho, kaibigan, at magulang. Pero ang problema niya, mahigit kalahating taon na siyang hindi makatulog dahil sa tuwing natutulog siya, may demonyong lumalabas sa kanyang panaginip at ginagawang bangungot ang mga ito. Napanaginipan ni Sang Yu na nasa subway siya nang hinawakan siya sa buhok, itinoon ang ulo sa sahig, at pinatay ng demonyo. Nagising siya at balak niya sanang magsulat ng kaniyang nobela, pero kumatok ang kasero para magdala ng pagkain. Tumakas si Sang Yu sa bintana dahil wala siyang pambayad sa upa. Habang naglalakad, naalala niya ang lahat ng mga ekspertong pinuntahan niya tungkol sa panaginip, mga psikologo, mga doktor, siyentipiko, at mga relihiyoso. Lahat sila ay may iba't ibang teorya, pero walang kahit anong konkretong makakatulong sa kanya sa anumang paraan. Huminto siya sa food stand at humingi ng crepe na walang itlog dahil iyon lang ang kaya niya, pero nilagyan pa rin ng itlog ng lalaki bilang libreng merienda. Habang naghihintay ng pagkain, pinagmasdan niya ang kafe sa tapat kung nasaan si Huaer, ang kanyang nagugustuhan. Nagkita sila sa bar noon kasama ang mga kaibigan habang tumutugtog ang banda niya. Maganda ang boses niya habang kumakanta, at mula noon ay iniisip na niya ito. Nang maluto na ang kanyang crepe, umupo si Sang Yu para kainin ito, ngunit bigla siyang ginulat ni Sange, ang kanyang manager. Nagsimulang tumakbo palayo si Sang Yu at nabitawan ang kanyang crepe habang papunta, pero kalaunan ay naabutan din siya ni Sange. Sa restaurant, pinagalitan siya nito dahil sa hindi paggalang sa kontrata at hindi pagpasa ng script sa tamang oras. Sinubukan ni Sang Yu na ipaliwanag na mayroon siyang insomnia, pero pinatapos pa rin ito sa loob ng 10 araw. Pag-uwi niya, nakalock na ang kanyang apartment at ang lahat ng kanyang gamit ay nasa labas na ng pasilyo. Sa wakas ay pinalayas siya ng kasero. Pumunta siya sa cafe para magsulat, pero dahil sa sobrang gutom ay nakatulog siya. Lumitaw ang demonyo sa likuran niya, kinadena ang leeg ni Sang Yu, at doon sinimulang iuntog ang ulo nito sa mesa. Muli, nagising si Sang Yu kinaumagahan pagkatapos mamatay ang kaniyang pangarap at natuklasang ninakaw ang kaniyang laptop. Nang mawala ang gamit niya sa trabaho at nalilito na sa realidad, nag-text si Sang Yu kay Sange na magpapakamatay siya at susunod sa kanyang mga magulang. Sa bubong sa tapat ng cafe ni Huaer, habang pinapanood ang babae, akma na siyang tatalon, pero pinigilan siya ng lalaking gumagawa ng crepe nang alukin siya ng libreng pagkain. Sinamahan siya ng lalaki sa bubong. Habang kumakain si Sang Yu, nag-usap sila tungkol sa kamatayan at panaginip. Ang konklusyon, kapag binabangungot, sabihin lang niyang, nananaginip lang ako para magising agad. Binantayan ni Sang Yu si Huaer sa bubong hanggang gabi. Ibinenta niya ang kaniyang cellphone para makabili ng pagkain. Pumunta siya sa convenience store at naisip niyang magnakaw, pero nag-alinlangan siya nang mapansing may nagmamasid sa kanya. Habang kumakain siya sa labas, nabigla si Sang Yu nang bigla siyang lapitan ni Huaer na nagpakita ng tunay na pag-aalala sa kanya. Ganda nito para maging tunay. Mabilis na nakikita kung bakit. Si Huaer talaga ang demonyo na nagsimulang itulak siya sa salamin. Sa tingin ng tindera, inaatake ng panic attack si Sang Yu. Binuhat siya ng demonyo, at habang sinasaksak ng espada, inihagis siya sa bintana. Hawak ni Sang Yu ang espada habang naaalala ang payo ng lalaking may crepe. Pinaalala niya sa sariling nananaginip lang siya, dahilan para magising siya habang tumatalsik. Sa totoong buhay lumilipad din siya sa nabasag na salamin, at kahit hindi nasaksak, bigla niyang nahawakan ang espada ng demonyo. Tumakas siya bago dumating ang ambulansyang tawag ng clerk, at nanatili sa parke buong gabi, sinusuri ang espada at sinisiguradong hindi ito panaginip. Kinaumagahan, pumunta siya sa palengkeng ibenta ito, at dahil sa sabik ng mga mamimili, alam niyang mahalaga ang hawak niya. Kaya nagpunta na lamang siya sa pawn shop para makuha ang tunay na halaga ng espada na 20,000. Agad na sinimulan ni Sang Yu na gamitin ito. Bumili ng bagong computer, kumain sa magandang resto, at nagstay sa mamahaling hotel. Gabi-gabi, umiinom siya ng pildoras at hinihintay na magsimula ang kaniyang laging panaginip. Naganap din ang panaginip sa hotel, kaya lumabas siya ng kwarto at nilibot ang hallway. Kinuha ang florera at sabi niya, nananaginip ako, pero walang nangyari. Nag-ikot pa siya, nang kaunti nang biglang lumitaw ang demonyo. Hinahabol siya ng higanteng gintong palakol. Tinamaan siya ng demonyo at inihagis, na nagdulot ng matinding sugat, pero matapos ang ilang tama, nagawa niyang mahawakan ang palakol at sinabing, nananaginip ako. Nagising siyang hawak ang sandata at wala ng sugat. Ibinalik ang palakol sa pawn shop at ang pera ay agad na ubos muli. Bumili si Sang Yu ng damit, bagong kotse, at magdamag na uminom kasama ang mga babae sa bar. Pero pagbalik niya sa kwarto niya sa hotel, hindi na niya ito pinapasok-papasok. Binibigyan lang niya sila ng pampasahe bago matulog. Susubok siya ng bagong trick. Pinagmamasdan niya ang mga larawan ng mahalagang museo sa libro bago matulog, at gumana ang sikreto dahil nanaginip siya sa mismong lugar na nakita niya doon. Nagmasid-masid at tumingin-tingin si Sang Yu sa paligid ng mga antigo bago umupo para hintayin ang demonyo. Dumating ito na may baril, isang bagay na taliwas sa kanyang orihinal na plano. Tumakbo at umiwas si Sang Yu sa mga bala pero naabutan siya ng demonyo at tuluyang napatay. Nagising si Sang Yu sa kanyang kwarto sa hotel.
Pero dahil walang nakuha at ayaw mabigo, nagpasya siyang muling uminom ng gamot na pampatulog. Muli siyang tumakbo sa panaginip. Matapos ang pambihirang pag-iwas sa mga bala, kumuha siya ng 2 antigo, nagsabing, nananaginip ako, at nagising. Dinala ni Sang Yu ang mga ito sa mga dealer para sa mga kolektor. Binayaran siya ng 2 milyon, at bagaman may mga tanong tungkol sa kanyang paraan, ngunit naiwasan niya ang mga ito. Paglabas niya ng tindahan, nilapitan siya ng galit na si Sang-ge, na akala niya ay patay na siya. Niyaya siya ni Sang Yu na kumain sa isang mamahaling restaurant at ibinalik ang perang ibinigay niya para sa script, sinabing hindi na siya nagsusulat. Kinabukasan, nakapasok siya sa cafe ni Hua Er. Pagka-order ng latte, tinanong niya kung kilala siya nito, pero hindi. Tinanong din niya kung bakit ibinebenta ang cafe, paliwanag niya, wala siyang kliyente at baon sa utang ang tindahan. Gabi noon, nalasing si Sang Yu habang kahapunan si Sang-ge na gustong malaman ang sikreto ng kanyang tagumpay. Iniwan ni Sang-ge si Sang Yu sa hotel, at matapos itong patulugin, kunwari nga alis siya pero bumalik para suriin ang pitak at tseke ni Sang Yu. Nagulat siya nang magising si Sang Yu na may mga gintong kadena sa kamay. Dahil alam na ang sikreto, nakiusap siyang tulungan siya sa bagong negosyo, na pinag-isipan naman ni Sang Yu. Kinabukasan, binili ni Sang Yu ang cafe ni Hua Er at pinatira siya rito bilang manager. Hahati sila sa mga kita, pero siya ang sasagot sa lahat ng lugi. Bilang pasasalamat, nag-dinner sila para pag-usapan ang negosyo, kung saan sinabi ni Hua Er ang hinalang mas mahalaga pa kay Sang Yu ang pera kaysa sa anupaman. Madalas nang makipagsapalaran si Sang Yu sa panaginip habang binabantayan ni Sang-ge ang kanyang katawan. Sa mga ito, tulad ng pagnanakaw sa bangko, pinapakita niya ang kontrol sa kanyang kapangyarihan. Nilalabanan na niya ang demonyo at nakakapagpagalaw ng mga bagay gamit ang isip. Nakakapag-uwi na rin siya ng malalaking bagay gaya ng pulang kotse. Maya-maya, puno ng mga kliyente ang cafe ni Hua Er dahil inutusan ni Sang Yu si Sang-ge na bayaran ang mga taong nasa lansangan na pumunta. Nag-iwan siya ng pera sa gumagawa ng crepe pasasalamat sa libreng pagkain. Pagkasara, naglakad si Sang Yu kasama si Hua Er, na nahulaang isa siyang manunulat ng script. Simula noon, hinahatid siya pauwi pagkatapos ng trabaho, at isang gabi, pinagmaneho niya ito ng pulang kotse mula sa kanyang panaginip na para raw sa kanya. Dahil dito naisip niyang sikat na manunulat si Sang Yu. Habang nagmamaneho sa gabi, naalala ni Sang Yu ang kanilang pagkikita. Pagkatapos ng palabas, nakita niya itong umiiyak dahil sa dating nobyo, kaya sinundan niya ito sa sinehan. Inaya ni Sang Yu si Hua Er sa sinehan, at tinanggap naman ito, pero tinanong siya kung kailan mapapanood ang isinulat niyang pelikula. Para di mabuko, sumulat si Sang Yu ng totoong script at ibinigay kay Sang-ge para basahin habang nananaginip. Dahil palaging nasa isip niya si Hua Er, nananaginip siyang nasa kama kasama ang maraming kopya nito, kaya pinilit niyang magising agad, para lang madatnan si Sang-ge na umiiyak sa ganda ng script. Doon magsisimula ang kanilang plano. Ibinenta nila ang script sa isang kumpanya ng pelikula, inalok sila ng pera para sa mga pinakasikat na artista at magtagumpay. Naghanda sila ng espesyal na hapunan para sa kanya, at itinuring niya si Hua Er bilang kanyang +1. May presentasyon tungkol sa kanyang karera na katang-isip lang, na nagsabing sumulat siya ng maraming pelikula, pero hindi niya inangkin ang mga ito dahil gusto niyang maglakbay at makita ang mundo. Pagkalipas ng ilang araw na naginip si Sang Yu at may kakaiba siyang natuklasan, isang monghe na nagmumuni-muni. Nang subukan niyang kunin ang sinturon nito, nadurog ang kanyang kamay. Hindi siya sumuko, kaya nang maibalik niya ang kamay niya, sinubukan niya ulit. Nang alisin ang sinturon ng monghe, hinawakan ng lalaki ang dibdib nito gamit ang umuusok na daliri, pero di ito inalala ni Sang Yu. Hindi nagpakita ang karaniwang demonyo, at ang kayamanan at ang monghe ay naglaho rin. Isang gabi, dinala ni Sang Yu si Hua Er sa bubong kung saan siya muntik ng tumalon at pinanood nila ang mga paputok na inihanda niya. Sa takot na bigla rin itong mawala gaya ng paglitaw nito, nangako siyang di na ito hahayaang mangyari. Pagdating nila sa apartment, habang nag-aayos siya sa banyo, nagpa-practice si Sang Yu ng kanyang paggamin. Gayunpaman, napilitan siyang umalis dahil may biglang humampas sa kanyang dibdib. At nang tumingin sa salamin, nakita niya ang 2 umuusok na itim na guhit. Pag-uwi, hindi niya pinansin ang party ni Sang-ge at dumiretso sa kama. Magkokolekta sana si Sang-ge ng kayamanan, pero sabi ni Sang Yu, hindi na ito kailangan. Ngayon itong mag-isa na siyang natutulog. Sa panaginip, siya ay napunta sa isang bakanteng gusali kasama ang isang misteryosong figura sa balkonahe. Lumapit si Sang Yu at natuklasan niyang ito ang dating sarili niya na naglalaho na. Pagkagising, may bago siyang peklat sa balikat, at nadagdagan pa ang mga ito na tugma sa mga sugat mula sa demonyo sa kanyang panaginip. Kinaumagahan, pinuntahan niya ang lalaking gumagawa ng crepe para humingi ng payo, ngunit bago pa makarating, bigla na lamang siyang dinukot ng isang van. Nang matanggal na ang supot sa kanyang ulo, nakita ni Sang Yu na nasa abandonadong gusali siya kasama ang mga kriminal ni Kyangge. Sinabi naman ni Sang Yu na babayaran sila, at matapos ang kasunduang 10 milyon, tinawagan niya si Sang-ge para ipahatid ang pera.
Pagdating niya, kinuha ng mga tauhan ni Changge ang pera, at kinuha rin siya ni Sangge para gamitin ni Changge sa negosasyon. Dahil sa kawalan ng option, dinala ni Sangyu ang grupo sa kanyang apartment pati ang walang malay na si Sangge, at ipinakita ang sikretong silid ng mga antigo. Habang pinuwersa ni Changge siyang aminin kung saan galing ang mga bihirang gamit, may dumating para makita siya, si Hua-er. Inanunsyo ng receptionist ang pagdating niya sa intercom, kaya iniwan siya ni Sangyu para sa kanyang kaligtasan. Nang makitang nalungkot siya, sinabi ng receptionist na bukas ang pinto ni Sangyu kaya hinayaan siyang umakyat. Pagkalabas niya ng elevator, agad siyang dinakip ng isa sa mga salarin at dinala sa lugar kung saan nila ikinulong si Sangyu. Sinimulan siyang kulitin ni Changge at sinusubukang palabasin na nagsisinungaling si Sangyu, na tinutulan ng isa sa kanyang mga tauhan na akalang pera lang ang kukunin nila. Dahil sa kapabayaan, sinuot ni Changge ang ginintuang brass knuckles at binugbog siya habang dahan-dahang nagigising si Sangge. Nang harapin ni Changge si Hua-er, sinipa siya nito bilang pagtatanggol, kaya tumalon si Sangge at ginamit ang florera para hampasin ang lalaking may hawak sa kanya. Kinagat ni Sangyu ang salarin at nakatakas, bagaman nasaksakan muna siya bago ito nagawa. Tumakas silang tatlo habang binaril ni Changge ang lalaking binugbog niya, pero mahirap nang makalakad ang sugatang si Sangyu. Naabutan sila sa hagdan at muling nasaksak si Sangyu, pero nagsakripisyo si Sangge para maabala ang mga salarin habang tumatakas sina Sangyu at Hua-er. Hindi kaya ng isang tao ang dalawang sinanay na lalaki, kaya nabugbog si Sangge hanggang sa mamatay. Nahuli naman sila ng isa sa mga salarin sa itaas, binugbog at pinagtatapon kahit nasaksak muli ni Sangyu ang likod ng salarin gamit ang punyal. Nawalan ng malay ang dalawa at biglang natagpuan ni Sangyu ang sarili sa isang guhong may itim na bagay na naglaho. Pagkakita sa paligid, hinawakan niya ang isang kumikinang na arko ng pinto at nakita ang mga flashback ng kanyang buhay nitong nakaraang buwan, pati ang pagdala sa kanya sa ambulansya noon. Pagkatapos, lumapit siya sa isang higanteng kristal na pader at paulit-ulit itong hinampas habang sinasabing, "Nananaginip ako." Paulit-ulit hanggang mawalan siya ng malay sa pagkaubos ng dugo. Bigla, nagbago ang katawan niya at natuklasan ni Sangyu na nagiging demonyo siya. Gamit ang hawak na itak, pilit niyang hinampas ang kristal na pader at nagpanggap na demonyo sa mga nakaraang usapan, pero naging kakaiba lamang ang dating nito. Sa halip na makinig, binatikos niya ang kanyang kasero at si Sangge sa mga bersyong ito dahil sa hindi pagiging mabait sa kanya. Nang sa wakas ay nabasag ang pader, lumabas ang demonyo sa sala ni Sangyu, kung saan nagigising din ang katawan ni Sangyu. Walang pag-aalin lang ang pinatay ng demonyo ang lahat ng mga salarin at ipinakita ang kaniyang kakaibang baril. Hinabol niya si Sangyu para patayin, pero bumulong ito, "Nananaginip ako," at naglaho ang mga antigong dala niya mula sa apartment at sa mga koleksyon ng mga mayayaman. Nahimatay muli si Sangyu, at nagising siya noong gabing iyon sa labas ng convenience store. Nakilala siya ni Hua-er mula sa konsyerto, kaya naawa ito, at dinala siya sa bahay para pakainin. Habang kumakain ng pansit, sinabi ni Hua-er na nabasa niya ang kwento nito sa magasin at sa tingin niya ay napakaganda nito. Kailangan niya ng swerte para magtagumpay. Inalok siya nito na magtrabaho sa cafe, na naging dahilan upang ito ay magwala at umiyak. Habang nabunyag na noon pa man, alam ni Hua-er na matagal na siyang pinagmamasdan nito. Habang nasa cafe, binigyan ni Hua-er si Sangyu ng isang bagong laptop. Pagkatapos, nakipagkita si Sangyu kay Sangge sa isang restaurant para ibalik ang pera dahil hindi siya makagawa ng script on demand. Gusto lang niyang isulat ang mga gusto niyang isulat. Di lang tinanggihan ni Sangge ang pera, binigyan pa siya ng mas malaki matapos maibenta ang isa sa mga lumang script ni Sangyu. Bilang pagdiriwang, si Sangyu ang sasagot sa kanilang bayarin. Pagkalipas ng ilang araw, pinuntahan ni Sangyu ang lalaking nagtitinda ng crepe. Ibinalik ng lalaki ang pera at ipinakita ang peklat sa kanyang tiyan. Dati rin siyang may kapangyarihan, pero mas pinili ang simpleng buhay. Habang nakikinig si Sangyu, lumitaw ang mga guho mula sa huling panaginip at nabunyag na sinusundan siya ng demonyong pumatay sa mga tulisan mula nang muling lumitaw siya sa convenience store. Siguraduhin mag-subscribe at iyon ang mga notification para makapanood ka pa ng mga ganitong video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sana ay nagustuhan ninyo ito.